Very good, larger. Next. First slide tayo. This is introduction to broadcast journalism. So broadcast journalism is news that is carried either on radio, on television, and on the internet. So the reason why it's called broadcast kasi malawak ang pagkakast nito or pagpapakalat nito. Alright? So from the word broadcast. Right? So pinapakalat natin, disseminate natin on a broader and wider means through radio, through television, and through the internet. So it's a powerful medium. It can shape public opinion, touch hearts, influence, and inspire. Okay, likewise, ganun din naman sa journalism, but mas mabilis lang yung pagkakas nito or pagpapakalap nito than that of a written journalism. No? So let's get to know more about broadcast journalism, particularly radio broad. Next. Ayan. So, medyo ano na natin to, hindi natin masyadong gagamihin, no? Kasi doon naman tayo concentrate sa contest lang muna. So, this is just about the inventor of the wireless telegraph, AM broadcasting na 1920. Yung first radio station, AM station sa Philippines was in 1924, KZKZ. And DZRH, ito yung oldest ngayon, even at present, station sa Philippines, which started in 1939. So, that's just brief. Let's go next. Yeah, radio broadcasting, it updates people about the latest news, form people's opinion about certain issues, and inform busy persons. Okay? Kasi kalimitan ng mga nasa radio broad, nakikinig dyan, nasa sasakyan. No? Nag-drive ka, and then you're listening to the AM radio, at nalalaman mo yung balita without even buying the newspaper or turn on your television. And when you're on the move, radio broadcasting is really of help for people, especially the busy ones. Nako, ang daddy ko, pag sakay kami sa kotse, lagi naka-on ang AM radio. Okay, parang ano na yan ng mga medyo oldies, ano? Pero I hope that you also do that kahit kayo ay bata pa, no? Sasakyan kayo, o dahil parinig naman ng balita ngayon sa radyo, 1 hour ang biyahe nyo sa sasakyan, makinig kayo ng balita, no? Next. Okay. Yan. Tools for broadcasting. Ano ang kailangan meron, especially for radio broad? Effective speaker. So if you're not an effective speaker, then it may not be the place for you. Sound and efficient equipment and functional facilities. So you should have the right equipment, right devices, okay, instruments and materials para sa isang broadcast. Kung wala kang laptop, wala kayong microphones or ganyan sa school nyo, wala kayong speakers, baka mahirapan kayong mag-form ng isang broadcast group. And also, clean and directional policies para sa publication nyo kung sakaling gagawa kayo ng broadcast. Okay? Kung kayo ay gagawa ng radio broad or TV broad, there has to be policies. Kasi bakit? May involved ditong facilities, meron tayong involved na mga gamit, mga equipment na pwedeng masira, pwedeng merong maging liable. So, kailangan malinaw ang mga polisiya or direktiba when it comes to putting up a broadcast team in a school, okay? Kung kayo man ay magiging mga school paper advisors. Next. Next slide. Hello? Oops. Ano ba tayo na-skip? Hindi naman. Ayan. Effective speaker. Yan. Knowledgeable, smart, well-modulated, and good voice quality. That's just about being an effective speaker. No? Una, hindi ka lang magaling magsalita or maganda lang yung boses. Dapat marami ka ring alam. Kasi dapat alam mo yung balita at in case na, syempre, yan isunulat para sa iyo, di ba? Paano kung mayroong mga mali dyan or hindi tamang pagkakasulat kasi live broadcast. Dapat alam mong bumuelta, alam mong bumawi. So, dapat maalam ka, you're smart. Hindi lang basta well-modulated ang boses mo at maganda ang quality ng boses mo. You should know news as well. A good anchor, a good news reporter, be it in radio and TV, are also good news writers. Dapat maalam din sila sa balita. Okay, so that makes a good effective speaker. Next. And responsible broadcaster. So when you're responsible, you have the social awareness, sensibility, and is receptive to issues, has the moral high ground, stands his ground against adversaries. So I guess hindi na muna natin ito masyadong papalawigin. You know what a responsible broadcaster is, similar to that of a responsible news writer. Okay? Na iba lang ang medium, bino-broadcast mo lang yung balita. But the same principles of being a responsible journalist ay nasa isang
broadcaster man or news writer man. Next. Ayan, entertainer, broadcaster ka rin daw dapat. Hindi ka lang maalam, hindi lang maganda ang boses, hindi ka lang responsable, but you're also an entertainer. You have an appealing style, okay? Flamboyant and visible, and can carry and handle an audience and a good sense of humor. Yun naman sinabi ito, kailangan pogi ka or kailangan maganda ka. Remember si Mike Enriquez nung nagsimula siya sa radio. Sino ba naman ang mag-aakala na sisikat siya sa TV or na di requirement ang gwapong muka, no? Nasa sinasabi na pangit si Sir Mike, no? Pero ibig sabihin, there could be a lot more good-looking personalities, but nothing beats somebody who has an appealing style, okay? Lalo na radyo, kasi hindi ka naman talaga nakikita, no? So, yung iba nga parang ano, 'di ba, nagigess, parang ang ganda ng boses niya. Siguro ang ganda niyan sa personal, yung ganung mga bagay. Sa boses man lang maging maganda tayo at maging pogi tayo, no? To be more appealing, and at the same time entertaining with the use of our voices. Okay, next. Yan, 3 main tasks ng broadcasting. Ito yung task din, 3 main tasks na gagawin nyo din during the competition. You have to gather the news gathering, script writing, and delivery. So, hindi lang siya basta magsusulat ka lang kagad ng script. Dapat hakalapin mo pa yung balita. Hahanapin mo yung mga information sa balita. Okay, so either you search through the internet or you search through dyaryo, okay, or binibigay na sa inyo yung information, gagawa nyo na lang ng script. Basically, i-explain naman sa inyo kung ano ang gagawin nyo sa competition, sa pag-news gathering, no? Napag-usapan na ito ng inyong mga ng inyong committee how you will gather news. But basically, they will not give you the news themselves, okay? They will just give you sources kung saan kayo hahanap ng balita, which you will be writing script from. So, ang trabaho nyo, maghanap ng balita, ang tamang ibabalita, okay, for the assigned categories na hahanapan nyo ng balita, and write the script for them. And once you've written the script, you also have to deliver it well through the broadcast, the 5-minute broadcast, okay? So, yun yung tatlong trabaho nyo. You gather the news, you write the script, and then you deliver. Next. Yan. Sino-sino ang members ng radio broadcasting? Meron kang scriptwriter, meron kang technical director, meron kang anchor or anchors, meron kang news presenter, at meron kang writers ng news bumper, infomercial, teaser, or billboard. Yan yung members. Pero it's up to you kung paano mo i-assign ito with the 7 members that you have. Okay? Hindi naman nangangahalaga, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang yan. Pero hindi nangangahulugan na 5 lang yung member. Kasi iba dyan na uulit. Like for example, pwedeng 2 anchor, pwedeng 2 news presenter, pwedeng sa scriptwriter mo, siya na rin na magsusulat ng news bumper, ng infomercial, ng teaser, ng billboard, and so on. Ang hindi lang nagkakapalit ng trabaho dyan si technical director, because the technical director really has to be focused on doing the sound effects, finding the right sounds, finding the right music, okay, music bed, alright. Sa laptop niya, concentrate lang siya doon. Pero other jobs, okay, doon sa writers, pwedeng yung news presenter mo, sila na rin yung magsulat ng balita nila, and sa scriptwriter, siya na bahala sa bumper, sa infomercial, sa teaser, sa billboard, okay. But of course, pwede kayo magtulong-tulungan. Ang trabaho ng scriptwriter ay basically, siya yung mag-e-encode nun lahat. Okay? Magta-type nun lahat. But for the writing, yung pagsusulat ng ano ilalagay sa bumper, ano ilalagay sa infomercial, ano ilalagay sa teaser, sa billboard, sa mga balita, pwede namang maghati-hati yung mga news presenter doon. Tapos, ibibigay na lang nila kay scriptwriter. Okay? So, pwede silang mag-type, ganyan-ganyan. And then, bibigay kay scriptwriter. Naalala ko before, 2 lang ang laptop namin for radio broadcasting. Isa kay scriptwriter, tsaka isa kay technical. So, pag nagsusulat ng balita yung mga writers ko, either nagsusulat sila sa scratch, tapos bigyan na kagad nila kay scriptwriter, i-encode na niya yon. Or ang ginagawa nila, para mabilis, naghahalin-hinan sila, nagta-type na sila doon sa notepad lang, tapos para ika-copy-paste na lang ni scriptwriter doon sa ginawa niyang script. Pero si scriptwriter, habang nagsusulat ng balita, yung mga news presenter, ang parang strategy namin sa kanila noon before ay, kung news presenter ka,
ikaw na maghanap ng balita mo, ikaw na rin na magsulat ng balita mo. I made it sure na lahat ng member ng Radio Broad ay news writers din. Hindi pwedeng si script writer lang ang news writer. Nagkakaintindihan? So kung ikaw ay news presenter, tagapagbalita ka, or even anchor ka, gumagawa ka din ng balita. Nagsusulat ka din ng balita para ibibigay mo na lang siya kay writer. Yes, Arthur? So, just to clear things up po. So, sa mismong press con po is okay lang po na tumulong yung ibang members ng team sa pagsulat po ng script? Definitely. Definitely. Ako, sabi ko nga sa inyo, ang pinapatrabaho ko nun sa mga members ko ay si scriptwriter, siya ang mag-organize ng lahat at to make sure na maganda yung mga balita. Kumbaga parang siya yung copy reader, tapos siya yung nagsusulat, siya yung nagpa-finalize ng mga script ng mga balita. Pero yung pagbuo ng mga balita, ng mga reporter, sila mismo pinapagawa ko ng news. Bakit? Una sa lahat, sulat nila yon. Mas madali sa kanilang basahin yon. At saka, mas, kumbaga, alam nila yung nakasulat, so mas madali yung delivery sa kanila kasi sila nagsulat. Instead na merong nagsulat ng balita para sa kanila. So they just have to give it to the scriptwriter para i-encode yon. Tapos pagtapos na yung script, reviewin lang ulit nila para yun yung babasahin nila during their presentation. Okay. So mamaya maintindihan nyo ano ba yung bumper, ano yung infomercial, ano yung teaser, ano yung billboard. Kasi may mga script din yan. Yung infomercial kasi, may mga script for the infomercial, it's like the commercial. Yung mga teaser or mga commercials or yung mga abangan, yung mga ganon, abangan, may script din yon. So sinusulat yun. Kadalasan nagsusulat ng teaser tsaka billboard or opening billboard. Yung mga unang sinasabi, mga lead-in, ay yung anchor. So, ang hatian natin dyan, yung mga news, sinusulat ng mga news presenter, yung mga sasabihin nila anchor, sila na nagsusulat niyan. Or minsan naman, may prepared na kami na parang simula. May prepared na kaming simula, ang nababago na lang yung mga ibabalita, yung mga headlines. Okay? Tapos, syempre, yung mga balita ay on the spot. Kung ano yung maibigay sa aming mga balita, yun ang gagawa nila ng short news. Okay? So, anyway, trabaho pa lang naman yan. Makikita natin isa-isa mamaya kung ano yung mga dapat pang trabahuhin sa Radio Broad. Okay? Next slide. Ayan. Anong materials ang kailangan? There has to be microphone, speaker, mixer, recorder, timer, downloadable application for music, or virtual DJ. So you have to look into the virtual DJ. Free naman yan. May laptop, printer, bond paper, and stapler. Yes, Arthur? Ano po? Natanong ko na rin po noon last time to pero di po kasi kami sure. Yung about po sa technical, tatanong ko lang po sana if possible po ba na gumamit ng cellphone or required po na mag-laptop during the press call for technical po? Kung kaya niyo naman sa cellphone, tapos may virtual DJ doon or meron kayong pang-play ng mga music na pwede niyo makontrol, no problem, wala naman. Wala namang problema. It's just that a laptop that has a virtual DJ downloaded application is more efficient than that of a cellphone. Pero kung yun lang ang kayang dalhin or kayang i-provide, yun lang. Wala namang pumipigil sa inyo as long as may lalabas na music dyan. Okay? Alright. Siyempre, yung speaker, microphone, at saka mixer, provided na yan ng venue natin. Alright. Magdala pala ng batteries, no? Batteries para sa wireless microphone. Pero tanong ko pa rin kung paano yung microphone. Kasi alam ko baka walang battery yun minsan or hindi na napalitan. And timer. So even the committee should have the timer and flags also. Recorder, not necessarily, pero minsan kasi pwede kayong mag-record. Para dun sa mga music, bawa kakanta kayo, tapos i-record nyo yung boses nyo, tapos gusto nyo, hindi live yung pagkasabi ng, for example, this is DC, radyo ng basa. Parang ganun. Gusto nyo recorded yun, ipi-play na lang ni virtual DJ. So you should have your recorder. Pero if you want to do it live, wala rin naman pumipigil sa inyo. But those are just some options. That's why may recorder dyan. Okay, next. Yan, radio script writing. Paano tayo nagsusulat ng script for radio? Sige, tignan natin to. I'll give you sample script na lang ha. Importance of radio script. Siyempre, technical accuracy ng information, continuity ng program, at ma-maximize mo yung airtime. Kasi sure ka na, oops, Omer, turn on your microphone.
I turn off pala. Okay. Thank you. Sure mo pag gumawa ka ng script na aabot kayo sa 5 minutes. Pwede nyo basahin yan. Tapos kapag 30 seconds, ito 1 minute, ito 1.5 minute. Pag pinagsama-sama to lahat, ni-rehearse natin, 5 minutes, sakto tayo sa program. So yung script, makakatulong yon. Kung sumusobra kayo sa oras, pwede kayong magbawas sa script. So your radio script will make you sure na tama kayo sa oras. Because sa radio broadcasting, may deduction siya for seconds na kulang at seconds na sobra. So, nando naman yun sa guidelines, ipapaliwanag ng inyong committee members kung ano yung mga deductions na yun. Next. Okay. So, principles ng radio broadcasting, it is spoken. So, we should remember that we are not writing a piece of written literature. So, we should be natural with the use of words. Yung gagamitin mong salita, dapat natural siya. Okay? Hindi siya parang script na parang very literary yung dating. Okay? Spoken vocabulary, how you use vocabulary when you're speaking. So use the spoken words of everyday speech. Do not be afraid to use the same words twice or thrice if it is the right word. So the broadcast style must be natural. In short, pag kayo nagbo-broadcast is the natural words that you use, the natural conversational vocabularies ang ginagamit natin. At syempre, words na ginagamit sa news. Okay, sa balita. Next. Ayan. So, ano yung radio outline? Ano yung mga lalamanin niya? May opening spiel. Okay? So, ang opening spiel, syempre, dyan nagpapakilala yung anchor, right? Kung anong radio station ito. Basta, any opening na script nyo na sinasabi tuwing nagsisimula. So, dyan din pwedeng merong billboard, okay? Yun yung tinatawag nating opening billboard na parang music siya or recorded na chant ng mga radyo. Okay? Di ba yung minsan merong kanta, o kaya naman merong parang chant, yun nga, yung parang laging inuulit. Those are part of the billboard and part of the opening spiel. After you make your opening spiel, there is a time check. Yung time check na to, actually, it can appear anywhere. Pero ang usual is nasa unahan siya para alam ng mga tao bago kayo mag-start ng program ay alam nila yung oras, okay? So may opening spiel, may time check. Ayan, sa opening spiel kasama dyan yung time check, yung station ID, tsaka station plug. Yun na yung part ng opening spiel, okay? So yan yung pwedeng lamanin yan. Yung station ID kung may music, or merong kanta, yung ano nyo kasama yan sa opening spiel. And station plug, yung pinopromote nyo yung iyong station. This is DZW, yan. Yun yung station plug. So ito naman, hindi naman siya sunod-sunod. Okay? So whatever comes in, dun sa script nyo, na gagawin nyo, it's just saying na part siya ng opening spiel. So again, sa opening spiel, nandyan yung time check, nandyan yung station ID, nandyan yung station plug. Now, it's up to you kung paano nyo pag-arrange nito for your script. Paano nyo i-open yung programa nyo? Meron ba munang music na station ID, na kanta, or music lang? Or meron bang chant sa simula? Or magkasalita na ba kagad si anchor? Pero normally, parang station ID, magpa-plug si anchor, tapos time check. Parang ganun. Pero bahala kayo doon mag-arrange kung ano yung mas maganda on your own or mas maganda sa tingin nyo. Basta it's part of the opening spiel. Right? Then you should have your intro. Okay, introduction. Ibig sabihin, you introduce yourselves, okay, as the anchors, and then you will provide the headlines. So the anchors provide the headlines. And then you'll have the infomercial, the details, ibig sabihin, ito na yung mga balita. Diyan na siya papasok. Okay, and then the closing spiel. Pero actually, ito ay pwede siyang mag-iba-iba pa rin ng pwesto. Pwedeng after the headlines, meron ka na munang isang balita, tapos saka pa lang kayo magbe-break for the infomercial. Ibig sabihin, headlines, details of one balita, ng isang balita, and then infomercial, and then details on the rest of the headlines. So, hindi naman to very strict na opening spiel, intro, headlines, infomercial na kagad.
Okay? Nasa inyo pa rin naman yun. Okay? Kung paano nyo siya i-arrange. Basta, syempre, mauuna naman talaga lahat ng headlines bago yung mga detalye. But for your break time, it's up to you where you want to place it for the infomercial. Infomercial is the break time, okay? Again, either magbigay ka muna ng kabuuan ng isa sa mga headlines, tapos saka ka mag-break, tapos the rest of the news after the break, or pwede namang after the headlines, mag-break ka na and then lahat ng information, lahat ng details after the break. Okay? Basta ito lang ay outline, ibig sabihin, you should plan ano ang uunahin mo. So this is a sample script outline. But for you, during the competition, you can create your own outline but it should contain all of these. Okay? So bahala kayong mag-outline ano-ano ang pagsusunurin nyo. Wag lang kayong wag nyo lang babaguhin yung opening tsaka closing spiel. Syempre, sa una at sa dulo yan. Yes, Arthur? Ayun po, meron lang pong nag-raise ng question sa team po namin, sa sa script. If okay lang po ba is, since yung gagamitin po na laptop for script writing is walang laman, okay lang po ba if mag-prepare na po kami ng like draft or flow ng mismong gawa po namin para ipapatong na lang po siya? Yes. Actually, ganun ginagawa namin sa competitions. Meron na siyang draft. Pati yung spiel, nandun na rin kasi yung pinapractice namin eh. Ang wala lang doon ay yung yung balita. Mahigpit kasi sa mahigpit sa competition na walang laman, pero hindi naman nasusunod. Nandun pa rin yung script namin sa dulo. Yes, Omer. Kanina po nasabi niyo na pwede yung recording. Ask ko lang po if even yung infomercial pwedeng i-record. Yes, para mabilis, para hindi kayo magtagal bigla yung pag-scriptan nyo sa infomercial, humaba yung oras. Pwede, tapos ipa-play na lang. Pero you should do the recording on the actual. Hindi siya pwedeng pre-recorded, dala nyo na kagad. Dahil may theme for infomercial na ibibigay. Sabihin doon pa lang kayo gagawa ng script for infomercial. Kasi kasama sa awarded ang best infomercial. Yes, Debbie? Pero po sa opening tsaka closing spiel, Yes. pwede po siya na pre-recorded before the competition. Thank you po. Opening lang O hindi yung opening spiel na, good morning Wag naman yung ganun. Yung mga parts lang na pwedeng recorded. Yung bawa, ano ba yung mga recorded na may mga ganun? Yung merong mga yung merong mga parang ulit-ulit na salita na pine-play na lang. Yung po ba parang mga tagline, ma'am? Oo, yung mga tagline. Oo. Yan, pwede naman siyang pre-recorded. Yung nga lang dyan is, yung technical director nyo, ang dami nga lang niya ipa-play. Kasi maraming recorded eh. Unlike kung on the spot nyo siya i-deliver, tuloy-tuloy lang. Yes, John Benedict? May question ako, not on the radio team po, but I'm just curious po, pwede pong mag-impromptu po kapag radio broadcasting po, if ever. Impromptu, I don't suggest impromptu kasi kailangan mong pumasok sa 5 minutes. So, dapat, kung ano yung nasa script mo, yun yung sasabihin mo. Kasi may hawak na script yung, may hawak na script yung judges. So, dapat ka rin sa script, naka-detalye ka rin sa script. Okay po, salamat. Yes, Lloyd? Hindi naman po siya question, but manghingi lang po ako ng suggestions nyo, ma'am. From broadcasting team din po. Sa amin po kasi is, balak po namin na, hindi na po ulit-ulitin yung tagline namin pagkatapos po ng headline. Di ba po sa ibang news, sa ibang radio po, inuulit-ulit po nila yung tagline. Kayo po ba, ano po ba yung suggestion nyo po? Hindi ko na rin inuulit-ulit. Basta nasabi ko na station plug. Station plug doon yung tawag doon Yung pina-plug mo yung station mo. Basta nasabi mo na yun sa simula. Parang dagdag konsumo pa siya na ilang segundo eh. Napaka-ikli lang ng mga balita. Actually, papatak lang ng 30 seconds, 45 seconds bawat balita, tapos i-introhan mo pa ng ganun or sisingitan mo pa ng ganun. Sayang. Okay? Alright. Okay, so ito, again, outline lang to So, you prepare your script outline. Ibig sabihin, planuhin mo anong magiging sunod-sunod. Para, ihahanda mo na rin itong mga to, tapos i-insertan mo na lang siya
nung mga details, nung infomercial, nung headlines, saka nung ano. So, pwedeng sa script outline mo, ayan na yung outline, and then doon sa mismong script, yung opening spiel, pwede mo nang lagyan, yung mga intro, pwede mo nang lagyan, yung closing spiel, pwede mo nang lagyan, para during the actual script writing, ang pupunan nyo na lang yung mga script ng infomercial, yung pinaka-script ng news, for the details, kung ano-ano yung mga headlines, at kung ano-ano yung mga intro. Ang naging impromptu lang dito yung time check. Kasi, when you say time check, okay, the time now is, kung ano talaga yung oras, dapat yun yung oras nyo. Okay? Parang ginagawa namin before, nagta-time check kami na opening, tapos nagta-time check din kami sa pagbabalik after ng infomercial. O kaya naman, hindi na kami tama, ganon. Parang dalawang time check. Para lang alam nila anong oras na. Okay? Next. Next slide. Ayan. Bumper. Ito yung pagbabalik ang PRCP makalipas ang ilang paalala. That's what you call bumper. So, yan yung mga sinasabi ko sa inyo na pwede nyo nang gawan ng script para hindi na kayo hindi nyo na on the spot iisipin paano yung mga script na gagawin. Kasi parang pre-made naman na siya. Alright? And then, teaser, you should also make a script for this kasi hindi siya part ng news. So, alam nyo ba na ang halamang malunggay nakakatulong sa iba't ibang sakit? Yan. Nalalaman natin ang mga detalye sa pagbabalik ng ganyan, something like that. Mahina? Wait lang. Tanggalin na. Tatanggalin. Wait lang, pause lang muna tayo kasi pinapaihi ko yung anak ko for urinalysis. So, kinuha namin yung ihi niya, kailangan dali. Isisil ko lang muna yung biwi, no? Pwede mag-pause muna tayo sa recording and then pause lang muna tayo dito saglit. Ay, hindi na pa pause. Mag-stop siya. Pause na lang. Basta, quiet na lang muna kayo. Ganyan. Or mag-usap-usap kayo. Okay, wait lang. So, katalasan ginagamit yung billboard na to sa infomercial. So, after the infomercial, halimbawa, meron kayong script. May script yung infomercial, merong dialogue doon, may so on. Yan, sabihin sa inyo ng parang, this was brought to you by Alaska, ganyan, and so on. Or this was brought to you by any sponsor. Okay, billboard ang tawag doon. Nilalagay siya sa infomercial. Yung infomercial na yon, hindi pala ang balitang ito ay brought to you by. Yung infomercial na yon, parang handog sa inyo ng ganyan or brought to you by ganyan. Okay, so that's the billboard. Next. Now you will see the sample. Hello? Ayan. So, pagka-time natin ng news program, yung pinaka-news program natin, 5 minutes siya. So, 1.5 minutes for the ads and infomercials. Lahat ng ads, lahat ng mga, yung mga paningit-singit, okay, 1.5 lang yun. Okay, and then station ID, 10 seconds. Intro, bumpers, and teasers, mga 30 seconds each sila, ganyan mga bagay. And time left for the news, 30 seconds na pala, time left for the news ay 2 and 50. Ibig sabihin, doon sila maghahati-hati. So, iba dyan 45 seconds, yung iba dyan 30 seconds, yung iba dyan 1 minute. So, depende sa haba ng balita. Okay, so again, titignan nyo, napaka-igsi. This is suggested, okay? Suggested. Pero syempre, pwede pa rin namang mabago-bago yan. Pero at least ay 5 minutes papasok yung buong news program. Hindi naman. Kasi kasama na dyan yung ads. Okay? This is just suggested or yung typical na ginagawa. Pero if you want to add more time for the news, and then paigsiin mo yung infomercial mo. Okay? Alright. So, next tayo. Mamaya makikita nyo na may sample eh. Tapos makikita nyo gaano kahaba yung nagawa nila sa infomercial, gaano kahaba yung sa ganito, yung sa ganyan. Okay?
Yan. So, news sequence. Paano nyo pagsusunod-sunodin yung balita? National news. Kapag yung sunod-sunod niya, national news muna. And then, local news. Pero, ang gagawin kasi sa press con ay yan, local news, kasama na rin dyan yung field news. Okay, so may national news, may local news. Okay, international and sports news. Yung local news, ina yung pinaka-field news nyo kasi local nyo as yung school. Ilan nga yung ilan yung news na nakalagay sa guidelines natin? Hello? Hello? Ilang news nga yung nakalagay sa guidelines natin? Walang may hawak ng guidelines. Ilan ba yung pinalagay ko dyan? Medyo nakalimutan ko na kasi ito eh. So, 2019 pa yung huli kong Radio Broad. Dahil hindi na ako humawak ng after 2019. Ayan. Ayan. So, maximum of 1 minute lang ating infomercial. Yung sabi ko sa inyo kayo na yung 1 minute and 30, including all the ads, kasama na dun yun. Ba't di kompleto itong nakalagay sa guidelines mo? Alright. Ayan. Pero yung weather news, hindi na siya kadalasang nilalagay, no? Ito lang ay news sequence, depende sa kung ano yung kasama sa balita nyo. Yung showbiz news minsan hindi na rin siya kasama. This is news sequence sa kung ano yung importante na dapat mauna. Pag meron kayong dalawang national news, isang local news, isang international news, or isang sports news, tapos na yun. Or kung isang national news, dalawang local news, isang international, isang sports news, tapos na. Sabihin, kung naka-apat na, anong ko 4 na balita lang to eh. Or 5. Ano ba 4? Hindi ko nakita yung ano eh. Yung guidelines. Ba't hindi kompleto yung nakalagay sa guidelines na pinaano? Clarify ko lang ha. Wait lang. Para sure. Four news articles. Tama, 4 news articles.
Okay. Sa 4 news articles nyo na yun, so, kaya sinasabi ko sa inyo kung minsan hanggang sports news lang. National, local, international, tsaka sports news. Hindi na nagkakaroon ng showbiz or ng weather. So, kung gusto nyo magkaroon ng showbiz, magtatanggal kayo ng sports news kasi hindi siya pwedeng mauna. So, sa sequence lineup nyo, sa news sequence nyo, pag susunod-sunodin nyo yung lahat ng balita na mag-a-appear or i-broadcast nyo, you'll start first with the national news. Ibig sabihin to, yung concerning ng buong bansa. Okay? Concern ng buong bansa, hindi lang ng Bulacan, hindi lang ng ganito. And then susunod yung local news. So, yung local news, syempre, yun na yung magiging field news natin. Pag sinabi natin field news, yun nangyayari mismo ngayon, yung live. Okay? Yung press con. So, magbabalita kayo about nangyayaring press con. So, yun yung magiging local news nyo. And then international news, after the field news or local news, and then sports news. Ngayon, yung mga news na gagawa nyo na to, bigyan kayo ng materials ng inyong committees, okay, ng mga head ng committees kung saan kukunin yung balita na to, kung saan kayo kukuha ng national, kung saan kayo kukuha ng international, saka kung saan kayo kukuha ng sports news na gagawa nyo ng script. Pero basically, yung field news, kayo mismo ang gagawa ng balita nun base sa nangyayaring kasalukuyang press con. So, pwede kayo mag-interview ng contestants, pwede kayo mag-interview ng nasa individual, pwede kayo mag-interview ng teachers, basta ibalita nyo kung ano yung kasalukuyan nangyayari. So, ayan, 4 na news yun, including an infomercial na hindi lalagpas ng 1 minute. Okay? So, next tayo. Ayan. So, sa pag-setup ng scripts, all spoken lines should be typed in big and small letters. Pero lahat ng non-spoken lines ay naka-capital letters. Okay? Number each line. Pero ito din na kami nag-number. Medyo magulo kasi kapag meron pang numbering ng ganun. Nakakagulo pa siya ng spaces. Basta kitang-kita mo naman lahat. Numbering would not be as much as concerned. Okay? Sa competition, wala naman ako nakikita nagna-numbering. So, ito kasi ay pinesent nung national webinar sa campus journalism for radio broadcasting. Siguro gano'n ang trend nila for their script writing. Pero, we don't require naman numbering each line. So, imagine kasi may number pa yun. So, ipo-format mo pa siya. Paano kapag magkabalik-baliktad yung number, di ba? So, you don't follow na yung pang-number ng each line. Ayan. So, do not use words which are hard to pronounce. Write the story easy to read and understand. Let's say, for example, kapag DOH yung sasabihin mo, wag mo isulat na DOH. Lagyan mo ng dashes, DOH. Para pag binasa mo siya dun sa script, ang babasahin mo ay DOH. Kasi baka mamaya mabasa mo siya as DO or something like that. Okay, so make your script organized and easy to follow. Indicate production elements in your script when video or sound come in. Okay? Bawa may sound na papasok or meron kayong recorded na sound na ipapasok, i-indicate mo rin doon na merong sound, okay? Or sound element na nakalagay. Next slide. Bakit mahalaga pala na naka-indicate doon na may sound? Let's say, for example, buzzer or stinger or music. Kasi kailangan yun sa script ng technical director na, magpapasok pala ako ng music dito. Kasi dapat sinusundan niyo yung script na yun eh. Pag hindi nyo nilagay na may ipapasok na music, hindi siya mape-play ng technical director. Okay? So, when you set up your script, double space all lines, have a duplicate copy, A4, bond paper size, write page number on each script, make it clean, 25 to 30 words per news. Ganyan lang kaigsi yung mga balita. Sabi sa inyo, maigsi lang. Iba dyan 30 seconds, iba 45 seconds, gano'n, 1 minute. So, bahala na kayo maghati-hati doon sa mga balita. Depende syempre sa kahalagahan ng balita kung ano yung mas mahaba. Ano lang yun, suggested lang yun, 25 to 30 words per news para magkasya doon sa seconds. Pero kung kayo medyo mabilis namang magsalita, hindi nyo naman kailangan sundin na, 30 words na, babawasan ko na to, kulang na. Depende pa rin naman sa mare-rehearse nyo. Okay? Kung umaabot naman siya sa oras, okay lang din naman. Hindi naman yan bibilangin ng judges, yung balita niya 25 words lang or 35 words na, sumobra na ng words. Ayan. So, hindi nyo naman kailangan maging strict sa ganun. Again, these are suggested kung gaano kahaba usually yung mga balita na pumapasok sa ganung oras, okay? Na 30 seconds or 45 second news, 1 minute news.
Next slide. Okay, so to indicate that the story has ended or has more details in the next page, we put the 3 number signs at the end of the page to indicate that the story has ended, or put more at the end of the page to let the broadcaster know that there is another page. Kung asa ang balita, after ng balita, next page na siya, lagyan nyo ng number sign para alam na tapos na yung balita, hindi nyo na kailangan mag-turn ng next page. Pero kung naman naputol yung balita, let's say for example, page 1 pupunta sa page 2, tapos putol yung balita, lagyan nyo ng word na more para alam na meron pang kasunod, kailangan ko mag-turn sa next page. Also, wag nyong i-cut yung balita into 2 pages na mapuputol yung sentence. Okay? Tapos saka kayo maglalagay ng more. Tapusin nyo muna yung sentence, saka kayo maglagay ng more para yung continuation sa next page ay hindi putol, na para bang magiging putol yung pagbabasa nyo. Okay? Just for the sake na hindi maputol yung pagbabasa, na putol yung sentence. You will end with a sentence, and then kung may continuation pa, hindi pa tapos yung balita, may nakalagay na more, and then the next page, tuloy-tuloy lang yung magiging pagbabasa. Okay? So next tayo. Ayan. So for headlines, always starts with subject, comma, and then verb, and then followed by other details. Ayan. Even sa pagbabasa nyo, okay? So for example, Pangulong Duterte, inaprubahan ng batas laban sa droga. Rahul trashes ordinance, shames government. So for news reporting, for broadcast, maraming uri ng paggawa ng headlines actually. Some headlines can also be passive, pero medyo madalang na, no? Laging subject, verb, and object ang ginagamit natin sa headlines. Okay? So, lalo sa radio, bakit nilalagyan natin ng comma? Para matulungan din kayong mag-pause right after that. Kasi mahalaga yung subject for broadcast news na malinaw para it will also guide you sa pagbabasa. So, Rahul trashes ordinance. Ganyan. Rahul trashes ordinance, shames government. So, Pangulong Duterte, inaprubahan ang batas laban sa droga. So, these pauses, these commas will help you pause para malinaw, ma-separate mong maigi yung subject with the rest of the headlines. Next. Yan. Para naman sa news, always start with verb kapag Filipino and subject for English. Pero di na natin gagawin yun sa Tagalog since English naman tayo. So Malacanang Chinese Ambassador Zai Zhuanhua to explain the presence of Chinese warships in the Philippines. So this is a future tense na headline, pero nakita nyo nga, sabi ko sa inyo, laging subject ang nauna. Sa Filipino, kadalasan ay verb ang inuuna nila for news. Okay, next. And avoid this, that, the former, the latter. Use adjectives with care. Do not string together a collection of ideas with and. Sentences should be kept short. Use the active voice. Okay. Ayan. Ang mali. Ang naganap na sunod-sunod na nakawan sa mga paaralan ay ipinasisiyasat ni Mayor Pilot Bihasa. Ang tama dyan, ipinasisiyasat ni Mayor Pilot Bihasa. Ayan. So, active voice ang ginagamit, hindi siya passive. Pero kung English to, you will start with the subject. So, Mayor Pilot Bihasa urges for searches, ganyan-ganyan, amidst theft incidences in the school or in the institution or in the university, ganong bagay. Nauuna yung subject kapag English tayo sa news body natin, no? Lagi natin inuuna yung subject. So, those are some just suggestions pag nasusulat na kayo ng balita. Wala nang intro, no? Lagi tayo naka-subject first. Next. Ayan. So, always answer the WH question. Round off the figures. Wala nang mga point. Round off yun na kung may mga figures. Okay, write out symbols and fractions. Kung may symbols man and fractions, let's say for example, dollars, peso sign, ganyan, isulat nyo siya as dollars. Mawa, $5 million. Huwag kayong magsulat ng 5 million tapos may dollar sign. Dapat kung paano nyo siya babasahin, ganun din siya nakasulat sa script. Kasi, para mas
madali siyang mabasa, hindi mo na mag-iisip, ano nga ba itong sign na to? Baka kasi pag-isipan mo pa. Or paano ko nga ba sasabihin itong fraction na to? So, kung paano siya sasabihin, ganun din siya nakasulat. For example, 1/3. Hindi mo siya susulat ng 1 and then divisor and then 3. Okay, susulat mo siya as 1, O-N-E, third. Okay? Avoid abbreviations din. Alright? So, mag-abbreviations ka man, you use DOH, yung nakasulat siya ng may hyphen, okay? At gagamit ka lang ng abbreviations kapag nasabi mo na yung totoong departamento na yun or totoong long version nung ina-abbreviate mo. Let's say, for example, kung DOH, Department of Health. Kapag nasabi mo na yon, saka mo lang babanggitin ulit yung DOH in the succeeding parts of the news. Pero kung headlines, hindi ito kailangang Department of Health. Pwede naman siyang banggitin as DOH kung part siya ng headline. Pero kung part siya ng balita, you will have to start first, kahit naman sa news writing, okay, you will have to start first with the complete, unabbreviated, saka ka pala mag-a-abbreviate. Okay? So, display elements, an element on nowness, of nowness news. Ibig sabihin, you make it appear na current ito, ang ngayon nangyayari, okay? Kasi radio ito, alright? Or fresh siya, alright? 25 to 30 words suggested na ganyan lang kahaba, bawat balita. You keep it simple, okay? And also keep it conversational. Pretend you are telling the story to your best friend. But of course, use journalistic vocabularies and meron pa ring sense of formality. Alright, next. Ayan. For sports news naman, use sports language, write numbers or scores in digits. Ayan. Pero sa news writing to and review wordings used in words. Reviewin mo, baka mamaya mali yung pagkakagamit natin ng sports words na to. Nag-aral naman tayo ng sports writing, so it also applies to that. Okay? Next. Sa infomercial naman, conversation, dialogue, theatrical, 20 to 30 seconds will do. Suggested, okay? And then, maximum of 1 minute. Sa competition, maximum of 1 minute tayo. Pero, minimum of 20 seconds siguro, di na umiksi doon. And then 30 seconds ideally. Pero kung minsan lumalagpas doon, okay, target for 20 to 30 seconds or 30 seconds. And then if it exceeds, make sure that it does not exceed 1 minute. Theatrical ang approach natin. Ibig sabihin, hindi ka parang nakikipag-usap sa katabi mo. Dapat yung parang mga teatro nila Papa Dudut at mga na talagang damang-damang mo emosyon kung nag-uusap or kung nagkakaroon ng dialogue within the infomercial. Ang mga infomercial kadalasan parang mga short skits ito na may dialogue, may usapan, tapos may background music kung minsan, and then may mensaheng hatid yung infomercial na to. Depende sa theme or topic na ipoprovide ng inyong committee. Meron topic, may theme. So, dapat yung infomercial nyo nakabase din doon sa theme na yun. Okay, next. Ayan. Sa paggawa ng script writing, prepare the content outline. Ano-ano yung mga lalamanin, sunod-sunod. Write the first draft, read it aloud, time the material. Tingnan nyo, basahin nyo gaano kahaba yung bawat balita, gaano kahaba yung spiel. So, may opening spiel. Yung outline natin, opening spiel, intro, headlines, ganito, ganyan. Yung bawat part ng outline na yon, timingan nyo kung gaano kahaba. Tapos isulat nyo din dun sa outline nyo, sa the first draft nyo, yung inyong gaano katagal. Para pag pinag-add-add nyo, makikita nyo, ay parang kailangan tayo magbawas ng konti sa ganitong part. Kailangan tayo magbawas ng konti sa ganyang part. Per outline nyo, timingan. Okay? That's my tip for you. Kasi ang ginagawa ng iba, tatimingan nila ng 5 minutes. Tapos, pag sumobra, magbabawas lang sila kung saan. Ang nangyayari, hindi nila napapansin, nababawasan nila yung medyo importante. Hindi nila nakikita na sobrang haba na pala nung isa, tapos yung binawasan nila, naging sobrang kaunti. So what I suggest is, timingan nyo bawat parts. Timingan ng opening spiel, timingan ng intro, timingan ng headlines, reveal ng headlines, timingan ang details, timingan ng closing spiel, okay, timingan ng infomercial, para alam nyo, alin dun yung mahaba. Para alam nyo din, alin yung babawasan or alin yung dadagdagan kung kulang naman yung time. Okay? Huwag nyo timingan ng buo lang. Timingan nyo bawat parts kapag binabasa or kapag nagre-rehearse kayo para you know how to adjust the time. Okay? Visualize nyo yung script nyo. Ibig sabihin, imagine nyo kung ano yung mga sinasabi nyo. That helps you in enunciating, in modulating your voices.
So, review your script also. Revise for style, correct the timing and accuracy. Kung meron kayong need i-adjust sa pagbabasa nyo, even pag yung bilis nyo sa pagbabasa, also do that as you revise your script. Okay, next. Ayan. So, remember, no dead air, no repetition of words, 1 hour for script writing. Actually, 1.5 to eh. Medyo hindi na to updated. 1.5 hour for script writing, and then 30 minutes actually dyan for printing. Yan. So, pero, yan, 30 minutes for printing. And then 5 minutes for delivery. Yun lang yung delivery ng pinaka newscast. Okay? Sa competition, I don't know why ganito ang binigay nila dito. 1.5 hours talaga ang script writing. Tapos, 30 minutes doon ay printing. Kaya umaabot siya ng 2 hours talaga. 2 hours na bago magsimula yung broadcast. Okay? And then, pinapasa na yung script. 5 minutes yung bawat team sa pag-present nila ng news. Next. Yan. So, sa delivery, next. Ayan. So, right tone, use the right tone, more slowly on air than in real life. Mas mabagal, kaya mas maiksi yung mga balita, no? Hindi ka para nagtatatatat, nagmamadali, kagaya ko ngayon. But you need to describe, to tell stories, to create pictures, so you need to come off as alive, not as a robot. So, you must find the right style, a simple one. Huwag yung exaggerated, okay? Fitting with your character. Kung hindi bagay sa'yo yung malaking boses or hindi bagay sa'yo yung very commanding na voice, you find what is bagay talaga sa boses mo. So, in just a few words, a reporter can describe empty place, okay, recently deserted by a crowd, and you will picture it. Okay, ibig sabihin, kaya mo daw i-describe isang bagay na nakipicture nila sa isip nila. So, you do that by using your words, using your voices. So, as if you were there. Having your own style and on-air presence is perpetual to your work. Okay, so next. On-air delivery, right tone. Paano ka mag-improve ng voice mo sa radio? Exercise your vocal cords, enunciate your words, listen to your recorded voice, and then adjust kung ano ang kailangan. Pag gusto mo maging powerful ang voice mo, practice it some more. Enunciate the words, look at the mirror, and practice saying each word slowly. Get to know the qualities of your voice. So, try to listen to your recording kung anong kailangang i-improve. Baka meron ka mga mispronunciations, mabilis ka pala magsalita. So, i-improve that through your recorded voices. You check ano mga needs for improvement. Okay, next. Ayan. So, kapag radio host ka or reporter ka, do not use voice pitch. Just talk normally. Sabihin yung parang ina-adjust mo yung boses mo, pinipilit mo maging ganito. Just talk normally, but enunciate and modulate it, okay? Wag naman yung parang nakapag-uusap ka lang o nakipagkwentuhan ka lang. Smile as you talk. Ngumiti ka daw kapag nagsasalita, parang ngumiti din yung boses mo. Okay? So don't be long-winded. Yung mahaba yung mga mahangin, okay? Mahaba yung mga salita, okay? Concentrate on content. Think of the consequences of what you say. Be careful of your pronunciation. Give correct weight to words. Bigyan mo ng diin yung mga words na kailangan may diin. Never mention rival radio stations. Don't run on about yourself. Wag mong pinagpamalaki ang sarili mo or talk about yourself so much, okay? Sapat na makilala ka lang or pakilala mo ng sarili mo and pronounce the words clearly. Next. Ayan. So, these are the criteria. So, ito naman ay binigay na rin sa inyo. Ibibigay sa inyo ng inyong committee, voice quality, voice recognition, and enunciation. Kung mapapansin nyo sa Anchor, napakalaki ng mga points for voice and enunciation and voice recognition. Ayan. Next. News presenter. Lahat ng news presenter to ha. Yung all in all, yung mga news presenter, anong voice quality nila, anong voice recognition nila, anong enunciation nila. Okay, nakalagay naman yung descriptions kung ano yung magandang voice quality, ano yung magandang voice recognition, and ano yung magandang enunciation. Okay, next.
Ayan. Sa infomercial, ano yung content? Ayan, brief ba siya? Nagbibigay ng advocacy? Logically organized ba siya? May smooth transitions ba? Creative ba siya? Or unique, original? Yung persuasion, nakaka-engage ba siya? Nagbibigay ba siya ng audience appeal for a total of 100%? So, ganito natin ginigradean yung buong broadcast. Ginigradean ng anchors, ginigradean anchors, ginigradean ng news reporters, ginigradean ng infomercial para sa kabuang news broadcast. Next. Yan, technical application, gigradean din. Juxtaposition shows a smooth transition from one topic, news event to another. Ibig sabihin, meron kang mga stinger, meron kang mga music, maganda yung transition mo, hindi yung sumasapaw yung music to the next, ganyan, okay? May clear relationship between audio effect and news information, hindi masyadong nasasapawan ng music, that's about juxtaposition, 40% yon. Pati yung timing, yung mga pagpasok ng music cues, pagpasok ng mga stinger, dapat on time. And fidelity, merong good quality, malinaw ang tunog, authentic yung sound effects, less static, yung hindi maingay. And yung timing and precision, that's another. Okay, audible time signals, ayan, 30%. So, malaking bagay ang technical application. So, lahat ng mga bagay na to 100%. Imagine that. So, 400% na yan. So, doon, kasi i-average pa yan to get to sino yung pinakamataas na points. Alright, next. Yan. And then the script, another 100 points for that. Yung content, yung topics, ayan, yung details ay kumpleto. Well-organized yung mga balita. May walang factual errors. Ayan. Yung languages na ginamit, academically and socially acceptable. Clarity of instructions, malinaw yung nakalagay ng mga instructions kung papasok yung music, papasok ang stinger, papasok ang recorded na, ganito, ganyan. Malinaw, naiintindihan siya dun sa instructions sa script. At yung neatness, malinaw ang labels, okay? At nakalagay yung names ng team members, tasks, and their assignments. That's 100%. Okay, next. Ayan. And then the radio production, yung overall, para sa overall to. Okay, delivery, anchor, technical application, script, infomercial, and then adherence to allotment, to time allotment. Okay, next. Tapos na ata to. Tapos na po, ma'am. Alright. Okay, sige. So, ganun na lang muna. We'll end the discussion. Wait lang ha. Alright. Itong isa na to, papakita ko sa inyo, pero this is not in the layout na, pero just to show you paano nag-flow yung pinaka-program, ha. Kasi ako naman magpe-present. What they did here ay ginawa nila ng table para madaling maghati-hati. Pero hindi naman kailangan naka-table. Okay? Makikita nyo ba?
Ayan. Para lang sa pagkakasunod-sunod. So, nakita nyo kanina, naroon silang intro spiel, broadcasting truth, serving beyond limits, empowering. Ayan. Meron din silang station plug. Pinag nila yan. Here's a dose of your daily 5-minute updates. Philippine Standard Time now is. So, nag-time check sila. Ayan, clock. Makita nyo, dito yung sa sound effects. Ginawa nilang ganito para kita kagad kung ano yung sound effects. Pero actually, pwede siyang nandito. Nandito na siya kagad. Wala na yung Anchor 1, Anchor 2. Okay? Headlines. Ayan. So, nag-start na kagad sila. Ito na yung intro. Nandiyan na rin yung intro nila. Tsaka yung magkapakilala. Nandiyan na rin. Ito na yung opening. Ayan. Opening spiel. Nandiyan na yung intro nila. So, this is their intro. Good afternoon, Philippines. I'm Jello Rente. And I'm Johan Mateo. Anchoring the most trusted voice in news radio for the striking updates around the nation. So, this is their opening spiel. This is their intro. And then their headlines. So, they will read all the headlines. So, Duterte says no to martial law. United Kingdom threat. So nakita nyo, nauna yung national news pero nag-international news kagad sila dito eh. So it should be, dapat mag-local news muna. Ayan. So local news sila nasa dulo. Okay? Yeah. Pero nabanggit na natin kung paano siya dapat gawin. No? This is not a perfect script. I just want to show you how the program runs. So ito yung kanilang local news. Ayan. Ito dapat national news to eh. Kasi Duterte says no to martial law eh, di ba? So if I were to edit this, if I were to judge this, I will do this as national. Okay. Gagawin ko siyang national if I were to edit this. Ayan. Tapos, yan, national, and then field news. Dapat nauna na to. Eh, di lang siguro to na-edit. Hindi lang na-edit yung headlines. Kasi ito yan, no? Field news yun naman yung sumunod nila. Local naman eh. So, tama naman. Kita nyo. So, national news. Yan. National news. May transition. Pag sinabing national news, may transition sound sila. Nakita niyo yung mga stinger, naglalagay sila ng sound kada headline. So, Duterte says no to martial law. Ching! United ganyan. Ching! May mga ganong mga tunog. Stinger. Right? And then, local news nila, that's their field news. Tama yon, correct yon. So, yan yung balita. Nakita nyo, it's about the ongoing press con. Yan. This just in. Normally, yung field news ay parang kapapasok na balita. Kaya, you remember yung merong part ng news na bumper, ay na teaser. Okay? Teaser pala. Okay, yung teaser na about dito sa field news. So, pwede yun yung gamitin nyo after the infomercial. So, actually, pwede na mag-infomercial after this national news. Tapos, ayan. Pero, again, nasa inyo kung ano pagkusunod-sunodin nyo. And then their field news, ayan, nasa La Consolacion University daw sila. Ayan, capturing the photos. In-interview ng reporter si Rebecca. Mabilis lang yung balita. Ayan, nagtanungan sila and then nag-end yung news. That's their local news or their field news. And after no, nag-infomercial sila. So, ang ginawa nila, nagdalawa silang balita bago mag-infomercial. Ayan yung infomercial nila. Hey kid, will you come with us for a while? Huh? Why? Suspected teenager involved in drugs. Ayan. Tapos parang ganun kabilis yung balita, right? Crying. Why? Our son was so young. So, sabihin napatay pala to. Nagsimula sa merong police, nagtanong sa teenager, tapos yung pala mapapatay pala siya. Right? Pero nandyan yan. Kaya ganyan lang kaiksi yung lines kasi meron pa yung mga sound effects na una may police muna, merong siren, may mga ganong mga bagay. So, ito medyo mali dito kasi dapat nilalagay din nila kung meron silang sound ng barrel or sound ng ambulance. Yan. Pero nilagay lang nila dito sad music. Okay? So it is most imperative that justice is served and the only truth can help that regard. Let's watch, listen, and be alert. So aside dun sa infomercial, kaya maiksi lang siya, yung may dialogue part, because you need to explain an educational part dun sa infomercial. Kailangan mo i-educate yung readers mo dun sa mensahe, no? Yan, a reminder from the Department of Justice. Ayan. So ito yung tinatawag na ito ay brought to you by ganito ganyan. So pwede kang this is a reminder from, let's say for example, this is a reminder from Hanabishi, ganun ganyan. So pwede kayo mag-promote. Alright?
ito medyo sobrang serious lang nila, Department of Justice. Pero you can insert yung mga ganun, mga sponsors, yung sa reminder, especially sa infomercial. Kasi dyan pumapasok yung parang break at saka yung entertaining side din. No? Kahit medyo serious yung infomercial. Tapos, this reminder was brought to you by SM, by SM. We've got it all for you. May mga ganung mga parts, okay? So, ganun, yun dun pumapasok yun sa mga infomercial. Pero, dahil infomercial siya, dapat may information side. So, kailangan talaga ng may mga dialogue or merong mga creative skits or theatrical skits sa simula. And then, the message, and then yung reminder brought to you by ganyan-ganyan. Okay, so ito tama naman yung sunod-sunod ng news nila dito. Mali lang dun sa headlines. Baka hindi ito updated. So, international news. Nakita nyo, nag-time check din ulit sila after nila bumalik sa program. And now we're back. And EZLS 9.1. Ito nga, yung AM number nila, napakataas eh. Yung frequency na to, para na to sa FM. Dapat mas mababa yung frequency nila. Okay, and for the news around the world, ayan, so yan palang United Kingdom. Okay, so nag-local news ulit sila. Ang dami naman nilang news. Nakailan ng balita? 1, 2, 3, 4, 5. 5 balita. So, dapat 4 lang to. Yan. So, dapat wala na tong local news na to. After nila ng international news, they can proceed with the sports news. Okay? So, nakita nyo, ganyan lang halos kaiksi yung mga balita. Right? Di ko lang paano nila napag-flashan ng 5 minutes to na meron pang isang balita. So, pag tinanggal mo to, siguro marami pang ma-add dun sa, marami pa siyang ma-add dito sa closing tsaka sa opening kasi medyo maiksi lang din naman ng opening din talaga. Alright? So, this is a sample. Ayan. And then, I'll show you another one. Wala ba? Wala akong pinakita? Sorry? Oh my God, tingnan na sinasabi sa akin. Sinabi niyo pala, pero di ko nakita. Sorry, I was so busy. Pero nakita niyo kanina. Isasend ko na lang sa GC. Teka lang, how is it done pa? And then, napakapanga na ng recording natin. Mayroong umihing baby. I don't know why was it, ayan. So, hindi, I mean, I don't prefer this kind of layout. Okay, kasi naka-table siya. Pero para kayo sa kanila, madali para sa kanila yung ganito. Okay, so okay lang naman kung yun ang style nila as long as actually dapat naka-capital letters yung mga instructions like energy, clock, ayan, breaking news, stinger, ayan, enter, may mga ganun. Dapat naka-capital letters yan. Pero tama naman yung ginamit nila dito na sentence type, okay? Tapos hindi na kailangan kung sino tong anchor 1, anchor 2. Kasi normally, ang anchors isa lang. So dahil dalawa sila, siguro, para hindi sila mahirapan, nilagyan nila ng anchor 1, anchor 2, which is okay lang din naman. Pwede nyo siyang i-note kung sino yung tao na yon. Okay? Tapos yung sinasabi ko sa inyo, ito kanina yung, ito yung opening spiel nila, right? Tama naman yan. Tapos kasama ng opening spiel nila, nandyan yung station plug, nag-plug sila, alright? Ayan. Tapos, nag-time check din sila. Nag-bumper din sila dyan. And nag-intro sila. Ito na yung intro. After the opening spiel, there's their intro. Pinakilala nila yung sarili nila, right? And then the headlines. Yung headlines nga lang, hindi sunod-sunod yung pagkakagawa nila. Nawawala kasi dito yung breaking news. No? Hindi nila sa bagay, isa breaking news naman. Ginawa kasi nilang breaking news. So, hindi nila sinama yung sa headlines. So, pero pwede nyo namang isama sa headlines yung field news na dahil anticipated naman na merong press con. So, pwede nyo siyang isama sa headlines. Pero kung ayaw nyo namang isama, gagawin nyo siyang parang breaking, you don't need to include them. Kaya 4 lang to. Kaya kung dahil 5 yung balita nila. Pero sa competition, 4 lang talaga yung balita. 3 doon, balita, isa doon, field news. So, kapag gano'n na mangyayari, you want to use the field news or yung local news as a breaking news, pwede nyo siyang gawing breaking news. Okay? Ang gagawin nyo is,
tatlo lang yung sasabihin nyo sa headlines kasi hindi nyo naman pwedeng masabi sa headlines yung isang news na breaking o yung kakapasok lang na balita. Diba? Okay, so sa kanila, inuna nila yung national, which is correct, this is tama, national news, tapos nag-field news sila na kakapasok lang. Okay? Naglagay sila ng kakapasok lang na news. Alright. So, that's their field news or their local news. And then, saka pa lang sila nag-commercial. Okay? So, their commercial, and hey kid, will you come with us? Ha? Why? Suspected teenager involved in drugs. Ayan. So, merong pag-iyak. Why? Your son was so young. So, merong may theatrical parts and then merong informative part. Okay? So, tama naman yung paggawa nila ng infomercial. And then, there's this reminder. There has to be really this, okay? A reminder for the infomercial. Parte yan ng news script na ginagawa. Okay? So, and then, nung nagbalik sila, nag-time check ulit sila. This is correct. Okay? International news, bago mag-start ang international news. Okay? Yeah, ito na yung balita. Sinabi muna ni Anchor kung ano yung headline again, and then, tsaka yung reporter, kung sino may magsasalita ng reporter na to. Tapos, dahil 5 yung balita nila, which is not correct, dapat 4 lang, yung local news natin ay tatanggalin na yan. Dapat wala yan. Dapat after the international news ay nagpakita na sila ng sports news, which will be their final news. Kung hindi naman sports news ang gagawin nyo, kung showbiz news ang gagamitin nyo, then be it a showbiz news. Pero it has to be the last. Okay, so pinesent ng Anchor kung ano yung sports news, binasa ulit yung headline, and then sinabi kung sino magre-report, si Zion Rivera. And then, ayan. So, ayan yung balita nila. At tapos, ito na yung closing spiel nila. There you go. Okay, so ganon ang kanilang script. Alright, so I'll give this to you as a sample para lang makita niyo yung pagkakasunod-sunod. But when it comes to the layout, you can make it more clear and more organized than this, okay? I'll show you another sample with a different layout. Okay, wait lang. Ayan. Ito medyo mas malinaw. Magulo kasi pag may table eh. Ayan. Nakita ba natin? Alright. So yan, radio script, ano silang, mas malinaw to. Ano yung pinaka-program nila? Ayan, DZRS 847, the expose, July 28, 2014. Ayan. So, maglagay lang sila ng konting contact and then page number sa bawat isa. Pero ang taas naman ng page number nila, no 111. Ayan, so music intro. Nakita nyo yung kanilang command o kanilang instruction nakakapitalize. Pero nag-capitalize din sila ng ganito. Usually, upper and lower case lang yan. But I understand their dilemma dahil mas madaling basahin kapag capitalize lahat. Okay? Napansin nyo rin ba yun? Mas madali siyang basahin kapag capital letters lahat. And then OBB. Okay? Ibig sabihin nito, command to na opening billboard. Yun yung opening spiel nila. News with no bias. Expose. News with no exception. Expose. Delivering nothing but the truth. Ayan, ito na yung station plug nila. This is DZRS 847 in your radio dial. The expose, your news, our business. Ayan. Tapos yung instruction, music up, fade to bed. So, ano na yun? Gagawin na yun ng technical director na itataas na daw niya yung music niya and then magfe-fade to bed. Ibig sabihin ng fade to bed, magfe-fade siya pero para abangan yung level na nasa ilalim lang siya nung speaking voice ng Anchor 1 at saka Anchor 2. So, ayan. Nag-identify din sila ng Anchor 1, Anchor 2 dahil meron silang dalawang Anchor. Broadcasting live from Abe's Newsroom, Manila. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Manila. So, this is their intro. And nagkaroon sila ng time check. So, yung time check nila, nandun sa part ng after intro. Again, it's up to you kung saan nyo gustong ilagay. Yung suggestion kanina, dito sa opening spiel, magka-time check na kagad. So, ito yung intro nila. Ayan. Intro means intro ng
anchors, kung sino-sino sila. This is blank and this is blank. Serving you the hottest and the most leading news of the hour. Your news, our business. For the headlines. And yung mga tagline nila, inuulit nila, napansin nyo? Yun yung tinanong nyo kanina, pwede ba yun? Okay, pwede naman kung sasakto pa rin kayo sa oras. For the headlines. And then ito na yung headlines. Nakita nyo, headline stinger. Narito yung mga command. Di ba mas malinaw siya? Headline stinger. So, papasok na ngayon yung sound. For the national news, Aquino remains spirited despite DAP issues. Ching! For the international news. Yeah. Kasi for the headlines, may sound din kagad eh. So, pag sinabing for the headlines, ang gagawin ni technical director, maglalagay siya ng stinger. Headline stinger. For the headlines. Ching! For the national news, Aquino remains high-spirited despite DAP issues. Ching! Ayan. For the international news, Dutch police travels to MH17 site. Ching! For the local news, Muning gets blamed as fire hits 140 homes. Ching! In science, BEMO found effective against coconut scale insects. Ching! Ayan pala. Ching! In sports, FEU wins over UP. Ayan. Tapos, start na kagad ng music. Wala nang ching. Kasi, ibig sabihin nun, magsa-start na kagad yung balita, yung anchor in presenting the news. Yun sa una niyang sinabi na headline. So, ayan. Aquino remains high-spirited despite DAP issues. Here is, sino yung magbabalita. And then, news presenter 1. Ayun yung balita yan. Nakita nyo gano'n nakaigse? Sobrang ikli lang, di ba? Music up, fade to bed. Pag natapos daw yung balita, tataas yung music, tapos i-fade ulit bago pumasok yung anchor. Pag nag-fade na yung anchor na fade to bed, ibig sabihin, about level na siya na maririnig mo na yung anchor, pwede na mag-start yung anchor. So kung ikaw anchor, pag nag-music up, huwag ka munang sasabay. Kapag nag-fade to bed na, ibig sabihin, katamtama na lang yung tunog, dun ka magsalita ng Dutch police travels to MH17 site. Ganon. Blank has the report. So, ito na yung news presenter. Ganyan lang kaigsi yung balita. Napansin nyo, maigsi lang talaga. So, next anchor. Ayan. Don't change your dial. We'll be right back with more news after these reminders. Okay. So, may reminders na. Yun na rin yung parang teaser nila. Okay. So, time check cue. Sabi ni anchor, clock strikes at blank at the hour of, yan. So, there are different ways para sabihin nyo yung oras. So, it's up to you paano yung gagawin yung script. Sila, nag-time check sila bago mag-infomercial. Pwede rin naman kayong mag-time check after the infomercial. So again, is in your news outline kung paano nyo gagawin yung script nyo. Okay? For this infomercial, napansin nyo, meron ulit dialogue. So, lagi kasing ganun ang sa competitions. Dialogue yung sinasabi. Tapos, meron ka lang message at the end. Mommy, can we live without water and air and trees? Of course not, honey. Why? No, Mom, just curious why people keep on polluting the environment. So, honey, you must not do the same, okay? Okay, Mommy. Tapos yung message, stop polluting, start caring. Easy lang ng message nila, no? A friendly reminder from DNR and this station. So, ayan yung friendly reminder. Pero again, sabi ko nga sa inyo, to make it fun, pwede kayo mag-insert ng sponsors na reminder from this company or reminder from this product, ganun. Para lang may konting fun. Ayan. So, music up again, fade to bed. Pag nag-fade to bed na, saka papasok si anchor. Now we're back. You're still listening to DZRS 847, The Expose. Ayan. So, si anchor 2, pagsasalita, Muning gets blamed, ganyan-ganyan. So, news reporter, ito na yung balita niya. Ayan. So, on. Again, music fade to bed, instruction. Nakita niyo yung instruction, naka-underline. Ayan. Demo founds, ganyan. And this is the news. Music fades out. Ayan. Tapos, sports, bakit ito news music fades out? Kasi yung news music nila, yung music, halos pare-pareho lang dun sa mga news kasi pare-pareho lang yung news. Eh, yung sport music, iba siya. So, halimbawa, okay? So, ganun yung music. Mag-fade out na yung news music. Papasukan mo siya ngayon ng sports music. Tapos, kailangan itaas mo na yun ni technical director. Pag nataas na niya yung music, mag-fade naman ulit siya dahan-dahan to bed, fade to bed. Okay? Tapos, kapag nasa bed level na yung music, ng sports music, saka papasok ngayon si anchor ng for the sports update. FEU wins over UP. Here's for the update. Oh, here's blah, blah, blah for the update. So, si news presenter 5, ayan. So, ayan na siya. Dito, 5 din. 5 din yung news. No? Ba't kaya 5 yung news ng time na yun? I don't know. Pero 4 lang naman ang hinihingi natin. Baka there was some time during dating guidelines na 5 ang hinihingi. Okay.
Kasi yung sample din kanina, 5 din eh. Music up, fade to bed. Ayan. Tapos ito na yung nag-recap pa sila ng news. Okay? Pero kung minsan hindi mo na kailangan mag-recap kasi kung magagamit mo naman siya sa more information sa news, you don't need to do recap. But they did a recap here. And then, apaka-iksi lang ng closing nila. So, they can do with a better closing ang hindi na sila mag-recap kasi ang haba din nung recap eh. Lagi naman nauulit yung pinaka-headline kada ipe-present mo yung balita. So, I suggest wag ka nang recap dito sa dulo kasi lagi naman nauulit-ulit yung balita. Alright? Pero for some, iba nag-recap din talaga sila. Ayan. Pero I suggest, para mas malaman yung iyong balita, huwag na kayong maggawa ng recap. So, yan na yung pinaka-ending nila. Closing spiel. Okay. So, you understand? When it comes to the format, you can follow this format. I'll give this to you. Yung sunod-sunod, it's up to you. Pero these are ways to do it. So, you can decide kung paano nyo aayusin yung balita nyo. Basta, ang sunod-sunod lang ay, ang kailangan ng sunod-sunod ay yung arrangement ng news na national, local, international, sports, showbiz, and then weather. Kung ano yung mahanap yung balita, dapat yun ang order nila. Okay? May questions tayo. May questions ba? Wala po. Ay, sorry. Hindi kasi naka-open yung ano ko yung messages. Ayan. Ano yung question? Ano question? Si Hans ba? Hello? Hello? May tanong ba? Ito pa lang. Yun pa lang. Copy reading. Alam niyo po ba yung symbol para i-remove yung italics and bold letters? Pwede mo siyang i-circle tapos Rome. Sabihin, magbaba ka sa Roman. Kasi there are only commands for, for making it italics. Underline mo, then italics. Pag i-bold mo naman, magla-line ka ng curved lines. Tama ba, Hans? Tapos, kapag i-change mo naman siya, you can do, i-circle mo siya, and then write Rome para bumalik siya sa Roman. Rome as in R-O-M. Totoo, good question kasi siya, kalimitan sa mga symbols na pinoprovide sa mga is kung paano lang siyang gawing italics. Paano kung naka-italics pero gusto mo i-undo o or mali pala, kailangan hindi siya naka-italics. Stat symbol ay ginagamit kapag namali ka, halimbawa ay nasulatan mo na siya, okay? Bawa ay in-underline mo siya, tapos lagyan mo siya ng stat na para to undo this, to disregard the correction. To undo. When you want to undo things, you write stat. Alright. But I have the video ng discussion ko ng copy reading. Isa-send ko din sa inyo. Alright. Meron pa tayong questions? Yeah, kung wala ng question, para ma-capture sana yung mga questions kung meron eh. Wala na ba ang question? There's none? Wala na? Okay, so kung wala na, let's stop the recording.